Ay grabe, December na. Meron, kala ko biro lang itong pagtingin ko sa puno. Nung inakyat ko, meron nga palang tira. May tatlo pa, December na. Nakakatuwa ang mangustin. Magandang buhay po sa lahat mga ka-agri. Welcome back sa ating channel. Sa video ito, pag-usapan po natin yung tanong ng marami palagi. Sa mga nagko-comment, salamat po sa inyong mga komento. At kung hindi po kayo satisfied sa aking paliwanag, pwede nyo pong dagdagan na mapakinabangan po ng ating mga ka-agri. Yun, tuloy-tuloy na po tayo. Magandang buhay po sa lahat muli. Shoutout sa bago at regular natin subscribers. Sa video ito, pag-usapan natin, ano ba yung dahilan bakit matagal bumunga ang aking mangustin? Yung inyo pong mga tanim. Minsan po, sabi nung iba, 20 years na, ay hindi pa rin nabunga. Yun naman talagang dahilan. Kaya po tayo nagtanim. Makita yung pinaghirapan po natin na bunga. At hindi po tayo nagtatanim para lang mag passion show diyan at magsabitan ng orchids. Ano po? May ilan naman po dahilan akong ituturo sa inyo. Una, ang nakita ko pong dahilan ay yung tinatawag na puno. Kung saan mo kinuha yung seeds. Kasi kung seedlings, talaga naman nare-recommend ako seedlings. Kung grafted, ganun din yung sayon. Saan mo kinuha yung sayon? Alam naman natin sa yung ibang hindi naniniwala, biblically naman po yan, hindi mamumunga ng santol ang puno ng mangga. So kung ano yung karakteristik po nung katangian ng puno, yung buto na pinanggalingan nito, ayun yung magiging resulta kung mabagal mamunga, mahinang mamunga, konti lang mamunga, maliliit ang bunga, maasim ang bunga. Yun yung makukuha niyang katangiang taglay kapag napalago po natin. Ang mangustin po, bagaman kami ilang taon din lang nagtatanim pa, wala pa kami 20 years na nagtatanim nito, ay sa pagkakaalam ko may variety po ito, native at yung Davao variety. Hindi naman masasabi natin, pwede na natin classify na as hybrid yung malalaki. Alam naman natin sa sibilisasyon ay laging lamang yung mga makabagong teknolohiya, bagaman may mga naghahanap pa rin po ng native katulad sa papaya, hindi maipapatalo ang native. Same with black pepper o paminta. Maganda ang kita ng hybrid na paminta, subalit hindi pa rin mapapatalo ang native sa lasa. Kaya mas mahal pa rin po ang native. Pero dito po sa kaso ng ganun din sa Chico. Ang native ay madami, maliliit, pero mas masarap pa rin yung masarap naman yung malalaki. At malaking pera dahil mabibigat. Ito naman po sa mangustin, ganun din, may native po pala nito. Kailan ko rin lang nalaman nung siguro mga 10 years ago, nalaman ko na may native nito, sobrang tatayog na parang puno ng kita nyo ito siguro wala pa itong 10, mga sabihin na natin 15 meters ang estimate nito. Ang mangustin po namin ay namunga ng 7 years. Nakakuha po kami ng variety maganda. So pag native ang nakuha mo, definitely huwag ka talaga mag-expect na bubunga ng 7 years. 7 years po ito, Davao po. Ito yung medyo, ang size niya ay, yan yung nakikita nyo po sa screen. Yan po yung Davao variety. Yung malalaking variety. Minsan maliliit din yan kapag madami ang bunga. Pero kung gusto mong masigurado, tingnan nyo po yung source. Ang alam ko po sa pagkakaiba niya ay maliliit po ang dahon na hindi katulad na rin malalaki. Siguro mga ganito. Hindi ko pa masyado nakita pero yun ang pagkakaalam ko. Usually ganun ang pagkakaiba ng halaman. Ganito lang kaliliit yung dahon. Pero kita nyo itong Davao variety. Ang laki. Malalaki. Same with Lanzones. Malalapad yung Davao. Yun po ang unang dahilan. Baka nakuha mo, kaya ang hirap magtiwala sa basta ng nursery. Kalimitan pa naman yun ang mga binibenta para medyo may mga makasarili din tayong kababayan, mga ka-agri, na pera ang gusto at sa kompetensya hindi ka makalaban. Maghihintay ka ng 20 years. Yung pala, sa buto ng galing yung sorry to say sa mga tinatamaan po. Kailangan po talaga natin ipaliwanag para mas marami makinabang nating mga ka-agri. Hindi natin pwede suluhin. Tingnan nyo yung bunga nito. Ako nanghihinayang, ito yung mga nalaglag siguro at mga hindi pa naalisan. Kasi nga ang galing niya magtago sa bunga. Ganyan siya, kalalaki. Tingnan nyo. Parang may nakikita pa ako doon. Tingnan natin, baka meron nga. Ang galing naman. May natara pa Ito yung unang alaang yun. Ito yung pinakamaliit niya. So, yung pinakamaliit niya, ayun, meron pa sa taas Ito yung nangalaang. So, talagang kailangan ko palang, hindi na nga maintindihan ng tatay ko. Ako na yung mag-iintindi nito siguro. Sa sunod na harvest. Sayang. Tingnan nyo yung size niya
Yung pisong malaki, ganun lang kalaki. Yung pinakamaliit nito. Yung mga native, ganito ang pinakamalaki niya. Yung pinakamaliit ni Davao, yung pinakamalaki ni native. So talo ka sa ano yan, ilang kilo yan ano. At ang pangalawa, baka tayo maghaba. Ayaw natin maghaba, tayo iniiwanan ng mga ka-agri natin. So yun o, kung nakikinabang naman po kayo, sana palambing, huwag niyo skip ang ads. Sana naman. Yun lang pakinabang natin, wala tayong sweldo dito. Yung mga awa ng mga nanonood sa ating nabibless yun. Yan o, nakikita nyo yung bilog-bilog na yan o. Yan po ay dumi ng mga tupa. So yun o, kung hindi ka, napansin ko po ngayon, pakita natin dito sa kabila. Yung may ingay din sa paligid ko. Ayan yung mga tupa. Hindi, tumahimik lang ngayon o. Yan o, yan yung ganda tingnan. So yun, kung gusto nyo makita, yun. Nandiyo sila. Yan, nag-aabang na. Ipasyal ko. Ako nagbabakod pa. So balik tayo din sa ating topic. Napansin ko mga halaman po ngayon, pag hindi ka na naglagay ng abono, eh hindi na siya bubunga. Kung tatanong kayo ilang kilo yan sa isang puno, naku po, kalalagay ko lang yan ngayon sa tutulang ay nasa approximate 10 to 15 kilos. Pagka ang application ay kung kailan, after ng mag-harvest, simula na po yan, unstoppable. Unlimited po. So kung wala kang supply, ang hirap magpabunga talaga. Napansin ko talaga ito yung nagbubunga. Yun po yung ikalawang factor. Hindi pa ako nagre-recommenda ng, sorry sa mga ka-agri nating nasa agrochemical, hindi tayo nagre-recommenda ng chemical fertilizer. Kita nyo naman, daming bunga niyan dati. Ito yung nagdaang season, dami niyang binunga. Ang gaganda po ng bunga, matamis pagka-organic. Pag chemical, saglit lang kang kikita. Sa sunod, makikita mo natutuyo na mga ibabaw niyan. Pinayaman mo pa yung mga maka-chemical. Yan, galing ibang bansa. So, pinapayaman natin ang taga-ibang bansa tuwing gagamit po tayo ng chemical. So, go organic tayo para ma-achieve natin ang maximum nating harvest. At mapabunga natin yung hinihintay nating halaman sa loob ng kagaya nitong amin. 7 taon lang po yan ay nagbunga na. Seedling po yan, hindi po yan grafted. Yun po yung ikalawa. Ang ikatlo po, ay ito management din, fertilizer and management po ang ikalawa, Yun po yung pag hindi ka nag-aabono, hindi talaga anong abono pang ibang pwede, natural, mga dahon ng kakawate, tinabas na yan, mga saging, pwede po yan, lagay mo sa paligid, potassium yan, pampabulaklak po yan, nitrogen and potassium ang kailangan ng halaman para bumulaklak, yun fertilizer management. Napansin ko rin, pagka yun po siya ay may tubig, mabunga po siya ang mangustin, matakaw siya masyado sa tubig. Yun yung ikatlo. At ang ikadalawa pala, fertilizer and management po. Pag hindi mo rin po siya tinatabasan, napakasanlabing yan. Pagka yan ay maraming katabi, hindi yan bubunga pag hindi mo minanage sa mga katabi. Although sa bata ay masyado siyang mahilig sa lilom, pagka tumatanda na po, hindi po yan mahilig sa lilom. Gusto niya, sunlabbing din siya. Solo niya yung araw para ma-achieve niya yung tinatawag na photosynthesis o pagkuha ng pag-digest ng pagkain mula sa araw, mula sa carbon dioxide at mula sa lupa. Yun po yung factor na ikalawa, fertilizer and management. Pero pwede nyo rin naman diligan kung gusto nyo, kung marami kayong tubig. Sa amin, dahil ang klima dito ay tropical, yan, kita linis na dahil gawa ng mga tupa, hindi namin kailangan, laging naulan po dito. Yung ikatlo po ay ang weather factor. Kapag po laging binabagyo sa inyong lugar, huwag po kayo mag-expect na bubunga. Kahit po yung mga rambutan, kahit po na rambutan ay napaka-sensitive niyan, katulad din po ito kapag nababagyo ang mga rambutan, hindi nabunga. Ito rin po, nakita ko ang factor nito ay matindi ring maapektuhan ito ng weather factor. Kaya wag masyadong umasa kapag maulan. Sobrang ulan, sobrang bagyo, sobrang init. At kailangan po ay, ang gusto niya is, katulad dito sa Mindoro, tropical. Yung nainit na ulan, okay lang yan. Yung sakto lang, sala sa init, sala sa lamig, ang gusto ng mangustin. Yun yung pangatlo, climate. Hindi natin hawak yan. Yan ay nilikha ng Diyos sa kalikasan. At panghuli, pang-apat, God factor, may tamang panahon. Sabi ng Ecclesiastes, He makes all things beautiful in His time. Huwag tayo magmadali sapagkat may timetable ang lahat ng bagay. Kung native, ay tanggapin nyo na. Sadyang 20 years, ay hindi pa nabunga. Ganyan talaga, lansones, ganun din. Kung hindi mo yan alam,
baka magtampo ka sa Diyos, pero hindi po. May inilikha ang Diyos na sistema sa kalikasan, sa mga tinatanim po natin, maging sa tao. Ganun po yun. Kaya kung hindi luluobin ng Diyos, sabi ng Bible, I think John chapter 3 verse 27, walang tatanggaping anuman ng tao maliban ipagkaloob sa kanya ito ng Diyos, ng langit. O nasa Diyos ang may control. Siya may control ng kalikasan. Pag pinabagyo niya ay wala, pinahintulutan niya ang bagyo, wala. So pinakamahalaga ang Diyos na factor sa lahat. O galingan natin pananalangin, makipagrelasyon tayo sa Diyos at pabubungahin niya po ang ating halaman. Hanggang dito na lamang po muna at baka tayo mapahaba. Sa lahat ng mga nanonood, hindi tayo perfect. Baka po may mga factor pa kayong alam, paki-comment below. Alam niyo naman, sa aming mga vlogger, ang comment ninyo ay ginto. At higit sa lahat, yung hindi nyo pag-skip ng ads ay amin taos pusong pinasasalamatan. Comments at watching ads ay amin pong walang sawang pinasasalamatan mula sa aming mga puso. At salamat po sa inyong suporta. Yun lamang po, sa sunod, didiscuss ko ng detalyado yung aming ginagawang practice para sa hindi nakapanood itong abonong dominant tupa. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Bye bye and God bless. Please support all Filipino vloggers. Pakita natin sa mundo na nagkakaisang lahing Pilipino. Bye bye po muna. At dyan po nagtatapos ang ating munting vlog. Kung kayo po ay mahilig sa ganitong klaseng mga upload, at bago lang po kayo sa aming channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aming upcoming videos. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.